It's me again, Lenny. It's another day and another gawain na naman. And for today's video ay on the way na po ako sa aming shop. At samahan niyo po ulit akong gumawa ng valance. So ito lang po yung mga kakailanganin kong tela, organza at Gina plain. So nag-request pala sa amin si customer at ang hiningi niyang length ng valance na to ay 20 inches. At para naman po sa pinaka-fold ng valance na to, 1 inch para sa tuktok at 3 inches naman para sa tuhugan. And ayan, napansin ko na tumatagilid na yung phone ko kaya inayos ko lang ulit. So, ito po yung sinasabi ko sa inyong sukat na 4 inches. At habang abala naman ako sa pananahi, ay abala din naman po siya sa pagtatabas. Next naman po ay kailangan kong tupian ng pinakailalim na pagkakapitan ng ruffles. Sa paggagawa naman po ng ruffles ay kailangan kong gumamit ng pandilyo. Ito yung tawag sa foot na automatic na nagpo-fold. And ayan po, naka-slow motion siya para mas makita nyo yung fold niya. At kapag kasanay ka ng gumamit nito, madali na para sa'yo ang magdilyo. Next step naman po na gagawin ko ay i-attach ko na yung ruffle sa valance. So, ito na yung magbibigay ng attraction sa maliit na kurtinang ito. Sa pag-attach naman po ng ruffles ay tansyahan lang. At ganito naman po magiging itsura niya kapag ka nailagay mo na lahat. So, ito na po yung pinaka-final touch ng valance na to. At para mas makita nyo yung forma nito ay ilalagay ko to sa pinaka-rod. Kaso nga lang, hindi ko po makita yung curtain rod kaya ito na lang panukat ang ginamit ko. So kapag ka masinsin yung valance, ganito po yung magiging itsura niya. And ito naman po yung itsura niya sa likuran. O diba, napakasimple pero eleganteng tingnan. At ito po yung tinatawag ko na organza valance. And that's it for today's video.